If you're looking for murang spare parts ng sasakyan or kung saan pwede magpagawa nito at nasa Metro Manila area ka, isa sa mga papasok sa isip mo ay ang Banawe sa Quezon City. Pero sa ngayon, hindi na lamang sa spare parts at paggawaan ng sasakyan nakikilala ang Banawe. From authentic Asian dine-in to some of Filipino classic dishes ang pwedeng pagpilian dito. Dahil over the years, marami ng mga naglilitawan ng mga iba't ibang kainan dito. Kaya naman tinagurian na rin to na Little Chinatown of Quezon City. So tara, sama kayo. Let's explore and experience ang iba't ibang kainan at pagkain na makikita dito sa Banawe. Dahil maraming pwedeng subukan na kainan doon, so doon kami pupunta ni Boss Ivy sa Banawe. Iba-iba din naman ang ino-offer nila doon. Meron silang Chinese, Japanese, Filipino, Thai, Indian. So depende na lang kung ano yung matitripan namin ni Boss Ivy na subukan. Kasi actually wala pa naman kaming exacting area kung saan ba yung kakainan namin doon. Pero we will going to try kung hanggang saan yung kakayanin namin at ng budget namin. Sa dami ng pwedeng kainan doon, for sure babalik pa kami para i-try yung ibang hindi namin masusubukan. Pero sa ngayon, kung ano lang muna yung maisipan at mapuntahan namin, yun muna ang kakainan. At syempre sasabihin namin sa inyo kung ano ba ang experience na meron sa area na yan. For our first stop dito sa Banawe, we will going to try yung Ilaya at saka yung Tasty Dumpling. Unfortunately, kapag Sunday, sarado pala ang Ilaya. So dito na kami kaagad dumiretso sa Tasty Dumpling para subukan kung ano-ano yung mga pagkain na pwede nilang i-offer at pwede naming matikman dito. Dito sa Tasty Dumpling, ang halos mga in-order nilang food dito is mga Chinese food. So kami ni Boss Ivy, ang in-order namin is dumplings, yung chai ma pao, tapos yung beef noodles, at saka itong spare ribs nila. Yung chai ma pao nila dito or yung siopaw is hindi siya ganun kalaki at hindi rin naman ganun kaliit. Saktong-sakto lang. At ang isang order nila dito is merong 5 piraso. So hindi ka na mabibitin kung malakas ka kumain ng siopaw. Tapos ang kinagandahan pa dito, mainit-init pa kapag i-serve yung siopaw. At saka yung mismong feeling niya na meat, malasang-malasa siya. Kaya ako, nag-enjoy ako dito sa siopaw na to. Habang busy ako sa siopaw, si Boss Ivy naman is sinusubukan na yung kanilang beef noodles. At according to her, yung beef noodles nila is concentrated yung broth. Lasang-lasa mo na malinamnam yung beef broth. Tapos according kay Boss Ivy, mukhang matagal pinakuluan yung beef kasi malambot na siya at hindi na siya parang bubble gum kapag nginunguya. Yung rice naman ng spare ribs, nilagyan ko nitong chili oil. Pero kanina, tinikman ko tong chili oil, hindi siya ganun kaanghang kaya matapang ako na marami akong inilalagay. Medyo may konting tamis kasi siya. Kahit yung spare ribs din nila dito, sobrang lambot ng karne. So ito yung mga masarap kainin na karne kasi walang talagang kapalag-palag to sa bibig kapag nginunguya. Bukod sa malambot yung karne, hindi ko maipaliwanag yung lasa ng spare ribs nila rito. Pero para siyang asado na parang humba. Pero para sa akin masarap siya. Tapos sasabayan ng garlic rice, tapos merong chili oil. Nagbe-blend sila so garlicky, tapos medyo sweet and spicy, tapos yung sweet na karne ng spare ribs. So kahit yan si Boss Ivy, nung sinubukan niya, nasarapan din siya dun sa lasa ng spare ribs. Tapos kahit siya rin, nasabi niya na nahawig yung lasa ng spare ribs nila sa humba. Habang tinitikman ni Boss Ivy yung kanilang dumpling, na sabi niya na halos parehas daw ng lasa yung feeling ng dumpling at saka yung feeling ng chai ma pao. Meron sila nung hindi ko alam kung ano yung kulay green na dahon na nandun sa loob na nagbibigay pa ng another aroma at saka karagdagang lasa doon sa karne na palaman. Asahan nyo rin pala kapag pumunta kayo rito, lalo na yung oras na punta namin ni Boss Ivy is lunchtime, medyo marami-rami yung tao. So alam niyo naman kapag ang isang kainan tinatao, dapat talaga nating subukan. Okay, so lipat naman tayo sa ibang kainan para sumubok ng ibang pagkain.
Dahil wala naman kaming plano kung saan ang susunod namin kakainan, tamang ikot-ikot kami at nakakita kami dito sa Banawe Soybean Curd. So ito yung susubukan naming kainan. And so yung next stop nga namin, dito kami sa may Banawe Soybean Curd. Kakaiba yung kikiam nila. Tingnan nyo kung gaano kalaki yung kahaba yung kikiam nila. Tapos umorder din kami ng parang ano siya, pero mas ano siya, malapit siya dun sa itsura ng mga empanada. Yun nga, nasa ng empanada. Tapos ito kikiam nila, ang laki talaga. The best kikiam nila dito. Yung kikiam nila, lasa na ano, para siyang embutido na embutido yung loob, kikiam yung labas. Masarap siya. Actually. Dami laman. Dito na kami sa labas ni Banawe Soy kasi wala silang dine-in yata, bawal kumain sa loob. Dito na kami sa labas. Para sa akin mas try itong ano nila, kikiam. Busin na namin ito ni Boss Ivy, tapos jump in naman tayo sa panibagong area dito sa Banawe. For our next stop, we decided to try Formosa Bake Shop. Dito sa Formosa Bake Shop, marami kayong pagpipilian na colorful na pastries and breads. May mga iba't ibang styles and flavors din ng cake na pwedeng pagpilian dito. Yun nga lang, wala silang dine-in dito. So yung mga napili namin ni Boss Ivy is tinake out na lang namin. So natapos na kami ni Boss Ivy dun magpunta sa Banawe, yung aming ginawang Banawe food hunt or food crawl. So alam talaga hindi siya kaya na yung lahat ng kainan dun ikakainan mo kasi dun pa lang sa unang kainan na pinuntahan namin tsaka sa pangalawa medyo busog na. So kaya nakatatlo lang kami. Siguro kung bukas yung Ilaya, 4 sana mapupuntahan namin, pero babalikan namin yung Ilaya kasi gusto talaga namin matry yung yung quad pau nila. Pero experience wise dun sa mga pinuntahan namin, hindi naman kami nagsisi dun sa mga kinain namin. So ngayon pa lang din namin na-try yung mga tinake out namin dun sa sa Formosa. Take out kami. Ito na medyo na curious kami sa itsura na itong tart na to. Ngayon dito lang kami sa somewhere around Quezon City. Palipas muna ng oras habang umuulan sa labas. Tsaka para matry na rin yung sa Formosa. Tsaka mapag-usapan din natin yung pagpunta namin dun sa Banawe. Marami pwedeng kainan sa Banawe. So how about you, Boss Ivy? Ano bang experience mo doon? Yung una nating napunta, masarap yung food, talagang sobrang malasa yung food nila. Sabihin sa tasty dumplings. So yun, sa unang food na pinuntahan namin, si Boss Ivy, masarap na siya dun sa dumplings, nung tasty dumplings. So meron sa dumplings nila? Yung pinaka talaga nila, pinaka parang best seller nila. Yun yung dumplings na in-order namin. Sobrang masarap. Tapos chewy din yung wrapper niya. Feeling ko lahat homemade. Kasi yung in-order kong noodles, iba yung texture ng iba yung texture ng noodles. Yeah. Totoo nga, kakaiba yung nila, yung wrapper nila ron. Hindi siya yung pangkaraniwang wrapper na yung mga nabibili natin ng mga dumplings. Basta may something do sa wrapper nila, medyo gooey, na hindi siya nadideform ka agad. Tapos yung siopaw naman nila, as in, iba ang lasa ng siopaw nila. Hindi siya yung typical na siopaw na nakakain. Medyo may malapit siya sa lasa ng, ano yung sinabi ko sa'yo kanina? May kinchay. May lasang, matapang yung lasa ng kinchay niya. Meron talagang kinchay sa loob. Meaty yung loob sa siopaw. Ang pangalan niya? Chai mapaw. Chai mapaw. Yung dumplings, napaka-meaty. Kaya hindi ko rin. Tapos yung sa second na pinuntahan natin, yung kikiam, tsaka yung parang, yung patins, para siyang empanada. Para siyang empanada. Okay naman yung, meaty din yung, kikiam. Ako naman, medyo, first time ko kasi nakakita ng ganung kikiam. Ay, laki ng kikiam niya, kung titignan ninyo, tawag dito, ang dating niya is para siyang kikiam na embutido. Ganun yung combo niya. Pero, alam ko, nakikita ko parang
Yung outer, kasi yung kikiam, alam ko, ano siya, intestine ng baboy. So, Tapos meat na yung sa loob. yeah, kung parang intestine siya ng baboy, lumalabas sa parang style niya is parang siyang skinless longganisa. Pero hindi, iba yung lasa. Yun yung ano, pagka pumunta dun sa may Banawe soy siya yata. Basta yung Banawe soy, pag pumunta kayo dun, huwag nyo palalampasin na i-try ninyo yung ano nila, yung kikiam. Yung ano nila, yung parang custard nila dun na ano, na parang empanada. Okay Kaya naman. hindi lang pwedeng mag-video, pero marami pa silang ino-offer. Yung pinaka-binibenta talaga nila is yung mga soy. So may mga tokwa, tapos may mga soya milk doon. Hindi namin kami nag-try, pero yun yung mga isa din sa mga pinupunta. Tsaka may mga ano din sila, frozen Goods. na binibenta, mga siopaw, siomai, marami din. Yan, tapos din naman sa last na pinuntahan namin. So ito na yung kinakain namin. Kung mahilig ka sa mga tinapay, mag-i-enjoy ka doon sa loob niya. Sobra, ang dami mong pwede siyang yung pampasalubong. Tsaka nakikita mo naman dito pala sa kinakain namin, yung texture pala ng tinapay. Hindi siya luma. Fresh na. Ano to, cheesy, bacon, something. Okay naman yun. Yung biyahe namin ni Boss Ivy. Dahil natatry pa namin maghalo-halo dun sa halo-halo story. Kaso nga lang medyo, hindi na maganda yung panahon. Pero, Pabalik na kami. Start ng umambon. So, yun namin din ay yung story 25. halo-halo story. Halo-halo story. Marami pa namang hindi to yung last na pagpunta namin sa Banawe. Marami pa kaming gustong puntahan at saka balik-balikan dun sa Banawe. Alam niyo ito, yung sa Formosa. Oo, yan. Ang Best. Ang hirap niyang kainin. Kasi parang Ang ganda ng presentation niya. Pero syempre, kailangan natin subukan. Hindi pwedeng... Hindi natin i-display. Ginanon lang. Pwede pa muna. Ginanon lang. Pag ganun ko, laglag ka agad. So ito, sa crust niya. Ay, kumulong. Ay, malambot masyado. Nadudurog siya. Nadudurog siya. Ayan. Ito yung nasa ibabaw. Ito yung cheese na medyo sunog yung ibabaw. Ano to eh, parang Burnt cheese. hindi siya yung egg tart. Ano to? Cheese, egg tart. Hindi siya basta-basta itlog. Itlog na pula. Nagkalat. Nga lang, medyo siya kainin. Kung makalat lang kumain, tingin ko mas kakalat ka pa kapag kinain mo. Dapat pagka kumain ka nito, yung tart nila, meron ka nakareading tubig. Pero overall, Boss Ivy, saan ka nag-enjoy doon sa mga pinuntahan natin? Yung sa last. Kasi ang hirap din ng mga tinapay. Pero kung sa, ito kasi dessert. Dessert mo na siya eh. Pero hindi mo na talaga mabubusog ka na. Tsaka sulit yung binayad mo din sa ulan. Tingin ko yun sa ulan. So ako rin naman, kung papipiliin ako dun sa tatlong pinuntahan namin, sa tatlong pinuntahan namin is tasty dumpling talaga. Iba yung, hindi dahil yun yung mas marami kaming na-order, pero yung lasa kasi ng pagkain nila, tsaka yung tender nung karne, texture ng food, so ibang-iba siya. Ano to? Cheesecake, egg tart. Hindi siya itlog na to. Cheesecake. So medyo salty. So yun, we do recommend na lang if ever curious kayo dun sa mga pinuntahan namin ni Boss Ivy. Malapit na kami Medyo Banawe. malayo ka talaga sa Binondo. Try na yung Banawe. Oo. Tapos yung meal namin na yun, doon sa tatlong pinuntahan namin is umabot din siya ng
1,000 pesos, pero for value for money, hindi ako nang hinayang eh. Kasi masarap talaga. So, if you're curious, just try it. Try nyo. At ang sarap. Kung makapadaan kayo ng Formosa, try nyo to. Cheesecake egg tart. Cheesecake egg tart. Mas mahal lang siya dun sa Egg tart. egg tart mismo. Kasi parang nakita namin, parang 100 yata. Dalawa yung ano niya. Dalawa ba? Yeah, dalawa yun. Yung egg tart na, dahil lalagyan niya pa ganun. Dalawa sila sa 100. Ito, 95 isa. Kasi sabi noon, 35 ang isa lang. Yung egg tart lang mismo. Ito mas mahal lang siya, nasa 95 ang isa. Ang isang ganito, 95. Pero ang sarap. Ang sarap. So, dito na siguro namin tatapusin ni Boss Ivy itong random vlog namin na to. Maraming salamat sa pagsama sa amin, sa pagpunta sa Banawe. Pero hindi ito yung huli. Babalik pa kami ron at marami pa kaming babalikan dun sa Banawe para subukan. Kung gusto nyo rin naman yung ginawa namin ni Boss Ivy, pumunta lang ng Banawe, tapos maghanap-hanap doon, marami kayong mahanap. So marami. Tabi lang naman sila. Tabi-tabi lang. Ang Banawe ay hindi nang bilihan ng mga parts ng sasakyan. Meron din sila mga kain. So siguro hanggang dito na lang. Maraming salamat ulit sa pagsama sa amin. Peace and signing out. Ciao!